Kumusta po muli? Bago ko po simulan ang ating kwento ay muli nagpapasalamat po ako sa mga patuloy na tumatangkilik, sumusuporta sa channel na ito. Miga love shoutout po sa lahat and God bless. Ako si Rimar. Lumaki sa baryo kung saan madalas ikwento ng matatanda ang tungkol sa sigbin. Sabi nila, mga halimaw daw ito na lumalabas tuwing hating gabi. May katawan na parang aso, pero nakaluhod ang mga paa. Mahahabang tainga na halos sumayad sa lupa at matang kumikislap na kulay pula sa dilim. Kilala rin silang sumisipsip ng dugo ng tao, lalo na ng mga bata, at kinukuha ang anino ng kanilang biktima para unti-unting mamatay. Bata pa ako noon, tinatawanan ko lamang ang mga kwento. Pero isang gabi, nagbago ang lahat ng aking paniniwala. Napatunayan kong hindi iyon basta alamat lamang. Hating gabi na noon, nasa labas ako ng bahay namin. Galing ako sa bahay ng tropa ko. Naglalakad pa uwi sa makipot na daan at tanging liwanag ng buwan lamang ang ilaw. Tahimik ang paligid, pero ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin na parang humahaplos sa batok ko. Bigla akong narinig ang mga yabag. Hindi ito normal na yabag lamang, parang mga paa na nakabaliktad ang lakad. Mabilis ito at gumagapang nang lumingon ako. Wala akong makita, pero ilang sandali pa may naamoy akong kakaibang amoy. Parang pinagsamang bulok na karni at dugo. Sigbin, bulong ng isip ko. Dali-dali akong naglakad papalayo, pero lalo akong kinilabutan nang maramdaman kong may sumusunod sa akin. Nakatingin ako sa lupa at doon ko nakita mula sa sinag ng buwan na wala akong anino. Para bang may ibang nilalang na kumukuha nito. Nagmamadali akong tumakbo, pero mula sa gilid ng mata ko, nakita ko siya. Isang nilalang na nakayuko, mahaba ang tenga at ang mga matay pulang-pula na nakatitig sa akin. Nakanganga ito at sa bibig niya ay merong lumalabas na tila usok na kulay itim at dumidikit sa mga paa ko. Napahinto ako. Nanginginig ang buong katawan. Gusto kong sumigaw, pero walang lumalabas na boses. Dahan-dahan itong lumapit at naramdaman ko ang malamig na hininga nito sa batok ko. Mabuti na lang, sa di kalayuan ay may matandang biglang nagsiga ng apoy. Doon umatras ang sigbin, parang natakot sa liwanag. Umungol ito ng malakas at saka biglang naglaho na parang hangin. Nang makauwi ako, halos hindi ako makapaniwala. Pagtingin ko sa salamin, maputlang maputla ang mukha ko at pakiramdam ko'y may kulang sa sarili ko. Para bang hindi nabuo ang kaluluwa ko. At hanggang ngayon sa tuwing sasapit ang dilim, pakiramdam ko may matang nakatitig sa akin sa bawat sulok ng bahay. Ang mga alamat ay may pinagmulan. Hindi lahat ng kwento ng matatanda ay katang-isip lamang. Matuto tayong makinig at mag-ingat, lalo na sa dilim ng gabi, dahil hindi natin alam kung anong nilalang ang mga nagmamasid sa atin. Baka isa sa kanila ang sigbin. Okay, yun po yung ating kwentong naibahagi ngayon. Nawa po ay naibigan nyo po at maraming salamat pong muli sa suporta at pagtangkilik sa channel na ito. Miga love shoutout po sa lahat at mag-iingat po tayo palagi kung saan mang panig na mundo tayo naroroon. God bless everyone.